Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating lahat. Isa na naman pong araw para muli tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna manalangin. Aming Diyos, maraming pong salamat sa gabing ito na muli niyo kami pinagsama-sama upang minsan pa ay pag-aralan ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan mula sa Banal na Espiritu, Panginoon, upang maunawaan namin at maisapamuhay ang iyong mga salita. Samahan niyo po kami sa buong panahon ng aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong teksto sa gabi na ito ay matatagpuan natin sa unang Juan, 2, talatang 20 hanggang 21. Ito po yung ating mababasa. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo, at dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito, at alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang konteksto po ng ating binasa ay sumusulat si Juan sa iglesia dahil sa merong ilan sa kanila na dati nilang kasamahan ay nagturo. They came to a new teaching, no? They came up with a new teaching na iba dun sa itinuro ng mga apostol, no? So, kaya ang sabi rito, alam na ninyo ang katotohanan. Ang katuruan ng mga naging kasamahan nila na humiwalay ay patungkol dun sa pambihirang katalinuhan, no? Special wisdom, no? Na may kaugnayan sa pagkadiskubre ng special na katotohanan na ang tinitira ay yung pagiging Diyos ni Jesucristo. Yes, naniniwala pa rin sila sa Diyos, no? Pero they came up with a new teaching about Jesus na hiwalay o kakaiba doon sa itinuro ng mga apostol na ibinaba sa kanila, no? Sa panahon na ito, no, nasa huli tayong panahon, yung kung mababasa natin sa ilang mga verses bago itong ating binasang teksto, no, ay sinasabi rito na nasa huli tayong panahon na dito nga ay lalabas yung mga antikristo, na itong antikristo na ito, no, ay they will come up with a different teaching na akala natin ay mas tama. Kaya nga ang sinasabi sa atin doon sa binasa nating teksto, alam na ninyo ang katotohanan at ang Banal na Espiritu ang nasa inyo, no, na nagre-reveal ng katotohanan. Hindi na kailangan kung ano pa yung mga dagdag o bawas sa itinuro sa inyo, no. Pag sinabing antikristo, no, not necessarily na ito ay litaw na against Christ, no, anti. Pwede ring ang ibig sabihin ng anti ay sa halip na si Kristo, no. Tumatalakay ito sa mga false teachers, no, na bagamat sila ay nagtuturo tungkol kay Kristo, tungkol sa Diyos, sila naman ay yumayakap sa ibang katuruan na
ang itinataas na nila pala ay yung kanilang katalinuhan sa sinasabi nilang bagong katotohanan, na sa halip na yung tamang turo tungkol kay Kristo, merong silang dinadagdag at mas na itataas nila yung kanilang mga sarili, no? Kahit pa sa mga merong tamang katuruan, no? Pero kung ang itinataas mo na ay hindi na yung kalwalhatian ng Diyos, ni Jesucristo, na siyang daan sa tunay na Diyos, no? Nagiging antikristo tayo dahil ang naitataas natin ang mga sarili natin sa halip na si Kristo. No? So, dapat maunawaan natin na sa panahon na nakikita natin na tayo ay among ourselves, among the circles dun sa loob ng iglesia mismo, na kung magkaroon tayo ng discernment na kung nagagamit na pala tayo o yung iba sa atin na ang itinataas na pala ay yung mga sarili natin, hindi na yung Kristo na siyang dapat na itinataas, tayo ay nagiging antikristo. No? Kahit pa ang turo natin o turo ng iba ay tungkol kay Kristo, pero ang itinataas ay yung mga sarili sa halip na si Kristo, tayo ay nagiging antikristo. Lalo pa nga na kung ang katuruan na pinapalaganap o ikinakalat ay kaiba doon sa katuruan na ibinabasa atin ng mga apostol, na yan ay mababasa natin sa banal na kasulatan. Kaya napakahalaga na ating sinusuri yung banal na kasulatan dahil ito lamang yung revelasyon ng Diyos sa ating panahon, no? Hindi yung ating napaka-subjective na experience, no? Yung parang kung sasabihin natin na nangusap, merong ibinabang turo sa atin sa isang panaginip. Pero kung ang mga ito ay kaiba doon sa turo na mababasa natin sa banal na kasulatan, tingnan natin, no? Kaya nga napakahalaga na pag-aralan natin yung banal na kasulatan, no? Katulad ng ginagawa natin ngayon, na isa itong pagpapaalala sa atin dahil sa huling panahon, people, even Christians, sabi nilang sila'y mga Kristiyano, they will come up with a new teaching upang magkaroon ng panibago o mga bagong tagasunod, bagong usok, kumbaga, no? Bagong trend na eto, at hahakot sila ng mga followers. Ang lahat ng ito ay paalala sa atin ni Apostol Juan na nasa huli tayong panahon at mabantayan natin ang ating mga sarili, mabantayan natin ang ating iglesia, ang ating simbahan, ang ating grupo, na hindi tayo bumagsak sa anumang maling katuruan, lalo na kung hindi natin napapag-aralan ang kanyang salita. Babasahin ko muli ang sinabi sa atin sa verses 20 hanggang 21. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo, at dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. Sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito, at alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula
sa katotohanan. So kung anumang turo ang pwedeng ituro na hiwalay o kaiba doon sa itinuturo ng banal na kasulatan, sabi niya, ang lahat ng yon ay kasinungalingan. Gabayan nawa tayo ng ating Diyos sa patuloy nating paglakad sa ating pananampalataya at patuloy na idalangin natin na patuloy na ipahayag niya ang kanyang katotohanan sa atin habang patuloy tayo nag-aaral ng kanyang salita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.